Kung ang ilang pong mga mambabatas nagpayag po ng pagsuporta sa postponement ng barangay at SK election, sinundan pa ng report na 95% daw po dyan po sa mga kongresista sa Kamara sumusuporta rin sa barangay and SK election postponement. Tila umiba naman ang ihip ng hangin, maging po kasi ang COMELEC ay hindi daw po tututol sa posibleng pagpapaliban ng Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2026 or BSKA. Ayon po yan sa pinakahuling pahayag ng komisyon. Ay, talaga naman. Ayon po sa COMELEC, nakahanda silang sundin kung anuman ang magiging desisyon ng Kongreso kaugnay sa panukalang ipagpaliban ang halalan. Nilinaw din ng poll body ng kapangyarihang magtakda o magbago ng petsa ng eleksyon ay nasa Kongreso at tungkulin lamang ng COMELEC na ipatupad ito. Sa gitna ng mga panukalang ipagpapaliban ng BSKA, iginit ng COMELEC na mahalaga ang sapat na preparasyon upang matiyak ang maayos at malinis na halalan. Kabilang dito ang pag-imprenta ng balota, paghahanda ng mga kagamitan at pagsasanay ng election personnel. Hindi ba sapat na yung ilang taon na preparasyon? Ilang beses po baga na-cancel, na-postpone ito pong barangay and SK election, di ba? Halos 5 taon ata bago ulit magkaroon ng barangay at SK election. Correct me if I'm wrong baka 3 or 4 na taon. Pero yung taon na pong iyon ay sapat na ho para sa preparasyon ng COMELEC. Bakit tila umiiba ang ihip ng hangin yun ng COMELEC? Nauna nang lumutang ang panukala sa Kamara na ipagpaliban ang halalan, kung saan ilang mambabatas ang nagsabing kailangan pa ng mas mahabang panahon upang paghandaan ang eleksyon at mapag-aralan ang mga isyong may kinalaman dito. Ito na nga ho yung sinasabi ko. Bakit ho kailangan pa ng mas mahabang panahon? Paulit-ulit? Diba? Ilang taon na ho yung mahabang panahon? Tama na ho. Masyado na po kami natotorete, masyado na po kaming konsumido sa amin pong mga barangay officials. Again, pero marami ho namang mga matitinong barangay officials. Ang sinasabi talang ho, yung argumento, sentimiento ng ilang pong mga residente na sukang-suka na sa performance ng kanila pong mga barangay officials. Sa kabila nito, may mga grupo rin na nagpahayag ng pagtutol sa pagpapaliban dahil maaari umano ito makaapekto sa mandato ng mga halal na opisyal sa barangay at kabataan. Sa ngayon, hinihintay pa ang pinal na desisyon ng Kongreso hinggil sa usapin habang nananatiling nakamtabay ang COMELEC sa namang magiging hakbang para sa barangay and SK election. Ito na. Diba? Magi yung COMELEC, umiba na yung ihip ng hangin. Kaya ako, masasabi ko, kung kahapon, sinabi ko 70% possible na mapostpone ito pong barangay and SK election. Ngayon, sigurado na ako, 90% mga kabrigada, mapopostpone ito pong barangay and SK election. Dahil mismong COMELEC yung kumabig na ng kanilang pahayag na kahit siguro ang COMELEC sinasabi na total, sinabi na rin ng mga mambabatas 95% maging ang Malacanang bukas sa postponement ng barangay. Maging si Senator Amy Marcos nga sinabi na suportado niya yung pagpapaliban ng barangay na SK election. So no choice si COMELEC. Kaya sabihin na, sige, wala tayong magagawa kundi sundin kung ano po ang gusto ng mga mambabatas. Again, ito pong hakbang na ito pong pagpapaliban ng barangay at SK election, may kinalaman po ito sa National 2028 election upang ma-secure ang posisyon ng ilang pong mga kandidato.